Ngayon mga kapatid, ano po, atin pong lamang hingian ng panig. Opo, ang isa sa mga kongresista na kahapon po inabanggit doon po sa sworn statement na binasa na mag-asawang Diskaya. I'm sorry, the gentleman representing the Lone District of Pasig, si Representative Roman Romulo. Good morning po, Congressman. Magandang umaga, Manong Ted, Ma'am DJ, at una-una maraming salamat dito sa pagkakataon po na makausap kayo. Again po, para maliwanag po, no, kasi narinig ko kulang na sa oras. Sa totoo po, simula po, never po ako nakailam sa bidding, never ako nag-endorso, never ako nag-ban ng any contractor. Sa totoo, hinayaan ko po talaga yan sa DPWH o kung ano man government agency dahil hindi ko po nasasakop yan. Ang patunay po niyan, siguro naman, ay kahit yung nakalaban namin sa politika ay nanalo ng mga proyekto sa aming lungsod. Totoo pong may proyekto. Ang aling kumpanya ng mga Diskaya sa Pasig at kailan po itong mga proyektong ito, Congressman? Sa totoo, Manong Ted, hindi ko talaga alam before kung ano yung proyekto. Talagang hindi ako nakikialam. Minsan nalalaman ko na lang yan. Katulad ngayon po, kasi pumutok yung issue ng flood control. Sa totoo, nung pumutok yung issue ng flood control, pinatawag ko po ang DPWH para malaman, meron bang flood control dito? Kasi ang alam ko lang, iisa lang talaga o dalawa lang. So sabi ko, meron ba dito? Merong ghost projects. Tinuro po nila sa akin yan. Doon ko lang po nalaman, sa totoo lang, na meron iba doon. Pero yung iba po doon, bidded by yung UMPO, yung national. Pero ginagawa po sa lungsod. Meron din naman po na talagang na-bid na dito na ginagawa po sa lungsod ng district. Doon ko lang po nalaman, sa totoo. Meron pa nga po dyan, sa totoo lang, Manong Ted. Hindi ko nga kinoconsider na flood control yan. Hindi ko rin alam na ganun kahaba na pala yung pondong lumabas. Kasi gusto ko lang gumawa ng access road sa may Marikina River para may madaanan yung kasi sobrang traffic na po talaga sa ibang lugar ng Pasig. At least paikot ng Rizal High School ay may madadaanan po sila. So again po, doon ko lang, after the fact, natuklisan ko na lang. At even before po, doon ko lang naman nalalaman kung sino yung... At usually po, sa totoo, hindi ko tinatanong. Kasi hindi ko po, hindi ko po sakop talaga. Hindi importante sa akin na malaman sino. Ang sa akin, dapat magawa yung trabaho at matapos yung trabaho. Inyo hubang nabasa, napakinggan yung sworn statement, dalawang pangalan binanggit dito, yung project engineer Angelita Garucha and then 2025 yung district engineer na si Aristotel Ramos na nilakihan pa daw po ang hinihingi sa mga Diskaya. Again, Manong Ted, kilala ko sila dahil sa totoo, taga DPWH po sila. Sila yung pinapatawag ko pag may issue. Sila po yung pinapatawag ko. Kunyari po, ang style ko kasi po, pag may request ng isang barangay, pag may request ang homeowners o kung sino man, syempre pinapatawagan ko ang DPWH para puntahan nila yung lugar. Pero, masasabi ko po sa inyo, I never authorized anybody to be my bagman or to receive anything for me. Yan po, hindi ko po sila staff. Sa totoo po, talagang kinompartmentalize ko naman po na ang bidding, hindi tayo dapat makialam dyan dahil DPWH yan. Hindi rin po ako ininyero. Kaya kunyari, may request na kalsada o may request na multipurpose, pinapatawagan ko kagad ng DP na bumisita po doon at mag-report kung pwede ba, tama bang gawan. Kasi po, yun ang trabaho ko nila. Opo. So ngayon po, ano ang balak niyong gawin dito po sa inihayag na ito ng mga Diskaya under oath? Sa totoo, Manong Ted, tinanong nga sa akin kahapon. Unang tinanong sa akin, kakasuhan ko ba? Pero hindi ko po kasi narinig yung mismong testimony, kasi may committee hearing ako. Pagkatapos po ng committee hearing ko, sinabi sa akin ng staff ko na nag-submit ng affidavit na parang ako nga yung laging binabanggit. Pero nung tinanong ni Senator Marcoleta, nakakausap niyo ba si Congressman Romulo? Ang sagot nila, hindi. Tinanong sila, nakaka-text niyo pa ba si Congressman Romulo? Sagot rin po nila, hindi. So para sa akin kahapon, ang immediate ko doon, talagang hearsay yon. Sabi ko nga, hindi ko na i-dignify. Pero Manong Ted, sa totoo lang, meron kasi ako nababasa, paminsan-minsan po, nabakita ko na yung mga title po, yung mga parang hinatulan na po kami. Bagamat hearsay yun, parang may nagsabi, mga sangkot. So, today po talaga, pag-iisipan ko na
talagang baka kailangan ko lang, hindi ko gusto i-dignify talaga po, pero baka kailangan ko lang i-file ng case kasi hindi naman po maganda yung mga nababasa kong titulo na gano'n. Kasi in a way po, it's unfair, di ba? Opo. Kasi hearsay naman po talaga. Opo. So, Congressman, di ba may hearing ngayon? Opo, may hearing ngayon ang TRICOM sa lower house. Naandyan ba mga Diskaya? Will you confront them para head-on, face-to-face po? Magkaharapan kayo? Manong Ted, sa totoo, tinanong ako kahapon kung gagawin ko yon. Pero naisip ko po, pag ginawa ko yon, sila na nga po kahapon. Sabi nila, matagal na sila dito sa mga kontrata sa private at sa government. Alam na raw nila, sanay sila. Pero at the end, sinasabi nila, sila raw yung, parang sila pa ang parang na-forced to do things. Alam natin, until today, napakarami po nilang Pero again po, sinasabi nila sila yung biktima. Parang gano'n na gusto nga mag-witness protection. Naisip ko na po yan. Pag dito ko sila kinonfront sa Kongreso, ang sasabihin lang po yan, kasi kakampi lahat yan, binuli niyan. There is a better forum for that. Pag nagkaroon na ng independent commission, I will submit po my SAL-N there. I will submit my waiver of my bank deposit. I think that is the best venue for me para patas lang. Pati sa kanila. Hindi na naman pwedeng masabi na nambubuli, malakas ang loob ko dahil Kongreso yan, makilala ko at kaibigan. Opo. Si Mayor Vico ba nakausap nyo after this itong sworn statement ng mga Diskaya? Siya ba bilang kaalyado? Kayo ba nagkapaliwanagan? Kagabi po nagkausap kami, tumawag po siya sa akin at nangamusta lang po siya. Sa totoo naman, alam naman ni Mayor Vico paano rin hindi ako nakikialam dito, hindi ako nag-endorso, hindi ako nagbaban. So, kagabi tumawag lang naman siya para kamusta raw ako. So, sabi ko naman, okay naman. Yun lang naman, hindi naman ganun kahaba talaga. Okay, sige po. So, wala na hong paliwanagan na ano ba to, et cetera. Wala na hong ganung... Ay, walang ganun po. I think naman, Opo. magkakilala naman po kami. Okay. Opo. Sige, paano tinanggap to ng inyong pamilya? Well, sa totoo po, sa totoo, kahit sa asawa ko, talagang sinabi ko sa kanya kagabi na nag-apologize ako kasi they do not deserve this. Pero, again, hindi natin gusto yung mga ganitong talaga eh. Walang basihan. Tapos, again po, pag nabasa mo yung ibang title kasi, talagang guilty na eh. So, again, nag-apologize po ako dahil sa asawa ko kasi they don't deserve this. So, sabi naman nila full support naman sila, naniniwala sila. Pero again, still, sa totoo, dahil nga din sa mga napapasa kong gano'n, kahit pa paano, nahiya ako. Okay, sige po. So may pahabol si Chacha. Okay, Kung doon po sa kamustahan niyo with Mayor Vico, sinabi niya po ba kung siya po'y sumusuporta po o nasa likod ninyo? Alam mo, sa totoo, hindi na namin, talagang nangamusta siya, kamusta, sabi niya, tinanong lang niya sa akin, Kong, is there anything na you need from, sabi ko, wala talaga eh. Kasi at this point talaga, wala naman po talaga eh. Kasi I cannot even rebut anything eh. Kasi sinabi niya sa testimony niya na hindi nga niya ako nakakausap, hindi niya ako nakaka-text. Ang totoo po yung, tinanong rin po sa akin to, baka mamaya may picture kayo. Again po, taga-Pasig po sila, taga-Pasig po kami. Magkakilala kami simply because yung partido po namin, nagka-opposite camp during the last election. Naalala ko, there was a time, naging sponsor po kami ng baptism or ng confirmation. So definitely po, talaga yung makikita po kami at magkaka-picture yan. Pero sabi ko nga, unless doktorin yung picture na yan, at siguro mapapatunayan ng po ng pari doon, at siguro ng pamilyang yun eh. Opo. If ever po, if ever may fake na lumabas na. Opo. Sige po. So salamat na marami po, Congressman Roman, sa inyo pong panahon at paliwanag. Salamat po na marami. Thank you po ulit. Maraming salamat po. Opo, thank you. Opo, the gentleman from Pasig, Congressman Roman Romulo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!